hapon po sa ating lahat at welcome po sa ating activity for this afternoon. Let me just review first yung last natin na topic. So napag-aralan po natin na may original plan ang Lord para sa tao at nilikha niya ang tao base sa wangis niya. So ibig sabihin, ang Diyos natin talaga, ang gusto niya is mapabuti ang lahat ng bagay sa tao. Doon sa pangalawang lesson natin, may pigpili na ginawa ang tao. At mas higit na pinili nila, syempre, ano yun, yung magkasala kaysa sa sumunod sa Panginoon. May utos ang Diyos, huwag nilang kakainin ang anumang bagay na meron gitna ng garden, which is yung puno na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. But still, ginawa pa rin ng tao is nag-ano pa rin siya, no? Talagang mas ginusto niya pa rin yung sala siya, no? Kaysa sa sumunod sa ating Panginoon. Tigas talaga ng ulo ng tao. Ganun talaga. So dahil dyan, pinarusahan ng Diyos ang lahat ng tao dahil sa ginawa ni Eva at Adan. Pero yun nga, kasi ang kasalanan is nagdulot talaga ng matinding kamatayan sa tao. Nahiwalay ang tao sa Diyos. Yung relasyon ng tao, nasira yun dahil sa ginawa ng tao na kasalanan. So, paparusahan is mapunta talaga sa impyerno. No, bukod sa mamamatay ka na, kasi yun, isa rin yun sa resulta ng kasalanan na ginawa natin. So, bukod sa mamamatay ka na, is may pangalawang kamatayan pa, which is sa impyerno, na kung saan susunugin yung kaluluwa mo doon na walang humpay. At masakit, kasi dito pa nga lang nararanasan na natin yung init ng panahon, di ba? Hindi na tayo mapakali. Yung pa kayang bawat minuto, bawat segundo sinusunog ka doon sa impyerno. So napakatindi talaga ng mangyayari sa iyo doon. Bukod doon, meron pang doon na kinukut-kut-kut yung iyong laman na hindi ka, nasasaktan ka, pero wala kang chance na makawala doon sa sakit, no? So kung ngayon pa lang nakakaranas ka na ng matinding sakit at gusto mo na mag-suicide, how much more doon sa impyerno na sobrang sakit ang mararanasan mo doon, no? Talagang napaka-painful na ang mararanasan mo doon. So, pinag-aralan natin na ang Diyos natin hindi siya ganun talaga ka walang hiya, no? Talagang minahal niya pa rin ang tao kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang lahat tayo maligtas. Ang ano na lang dito is ikaw ba ay magpapatuloy o hindi, 'di ba? So, yun lang, no? Puntahan natin yung ikalawang session natin. So, natapos na tayo sa unang session para ayos tayo. Okay, so yun na nga. At pag-aralan po natin sa araw ito yung mga iba't ibang klaseng saloobin, no? So, tingnan natin yung unang saloobin. So, maaring narinig mo na ito o naisip. Dahil mabuting tao naman, ako, sabihin na natin ako, wag na yung siya, no? Hindi siya itatapon ng Diyos sa impyerno or hindi ako itatapon ng Diyos sa impyerno. O di kaya, hindi naman ako perpekto pero mas mabuti naman ako kaysa sa kanya kahit na lagi siya nagsisimba. Okay? So, sa dalawang kaso na ito, ang ginagamit na pamantayan kung paano maliligtas ang isang tao ay kung gaano sila kabuti kumpara sa ibang tao. Sa tingin natin, higit na may karapatan na makapunta sa langit ang isang tao na medyo mabait ayon sa pamantayan ng tao kaysa sa tao na hindi masyadong mabait. Pero hindi ito ang itinuturo ng Biblia sapagkat ayon sa Roma chapter 3 verse 10 to 12, basahin natin ang Roma chapter 3 verse 10 to 12. Ano ngayon ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hintil? Hindi tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo o Hintil man. Ayon sa nasusulat, verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. At makikita nyo dyan, no, magmula sa verse 11 hanggang 17, nakikita nyo dyan yung iba't ibang uri ng example ng mga kasalanan na nagagawa ng tao. And sa verse 18, talon tayo, hindi sila marunong matakot sa Diyos. So, ang totality ng lahat ng ito sa verse na ito ay yung hindi marunong matakot sa Diyos ang tao. Kasi kung marunong sanang matakot sa Diyos ang tao, hindi sana ginawa ni Eva at Adan, no, na
mag-disobey sa Lord at hindi kainin yung bunga ng puno ng mabuti at masama. Pero dahil nga ang tao, sukdulan ang kanilang kasamaan, ang hindi pagsunod sa Diyos. At walang nakatupad kahit isa, kahit na sa panahon ni Eva at Adan at nagkaroon na sila ng mga anak, no, nung pinalayas na sila sa hardin at nasira na yung relasyon ng tao sa Diyos. Still, kahit na ituro na nila Eva at Adan sa mga susunod na henerasyon yung nangyari sa kanila, hindi pa rin tumupad ang tao eh. Nagpatuloy pa rin sila sa pagkakasala. Kaya nga, andyang sirain ng Lord yung Tori ng Babel, andyang magpabaha ang Diyos, no, sa panahon ni Noah, nagpadala siya ng malaking baha. At nagpatuloy pa rin yun hanggang sa panahon natin ngayon. Wala talaga na kahit isa nakatupad, no? Kaya nga kung sasabihin natin, mas mabait naman siya sa akin, hindi eh. Kasi sabi talaga ng Bible, wala kahit isa na naging matuwid. Kaya nga binigay na lang si Jesus Christ eh, para sa atin. Kasi siya lang ang matuwid na talagang pwedeng makapagligtas sa lahat ng tao dahil hindi iyon nagawa ni Adan. Okay? Basahin naman natin ang Santiago chapter 2. Ano ba sinasabi ng Santiago chapter 2? Wait. Okay. So sabi po dito sa Santiago chapter 2, ang lumabag sa isang utos kahit tumupad sa iba pa ay lumalabag sa buong kautusan. So base dito sa verse na ito, no, wala talagang kahit sino kasi isa lang yung labagin mo eh. Lahat na ng kautusan ng Diyos nilabag mo na. Isa lang as in, hindi ka nga pumapatay pero nagsinungaling ka. Pero nilabag mo na rin pati yung pagpatay sa tao doon. Kasi sabihin na natin sa 10 utos, isa lang ang ginawa mo doon, no, na kasalanan sa 10 utos. Pero nilabag mo pa rin yung buo kasi yan ang sinasabi ng Bible. Isa lang ang ginawa mo, lahat na nilabag mo. Okay? So basahin pa po natin yung iba pang mga example dito. So tingnan lang po natin ano ang resulta ng pagsuway sa kautusan ng Diyos kahit isa lang ayon sa talatang ito sa Santiago 2:10. Malinaw na itinuturo ng mga talata na ang pagiging mas mabuti kaysa sa ibang tao ay hindi sapat upang tayo ay maligtas. Kung kabutihan lamang ang sukatan ng isang tao upang maligtas, dapat ay maging banal siya, katulad ng pagiging banal ng Diyos. Sa panahon ni Jesus, maraming mga Hudyo ang may ganitong pananaw. At kabilang na dyan si Pablo. Ngunit nang manampalataya siya kay Kristo, nagkaroon ng matinding pagbabago ang kanyang pananaw. So, sino ba si Pablo? Kasi, ang dati niya pong name ay Saulo. At mababasa natin ito. Kayo nang magbasa niya na, no, para mabasa nyo rin. So, bigyan ko lang kayo ng konting kwento about kay Pablo. So, ang dating name niya is Saulo. At mababasa natin ang kanyang mga pinaggagawa sa chapter 8 ng Acts at chapter 9. Doon sa chapter 8, siya ang nag-uusig. When we say nag-uusig, nagpa-persecute sa lahat ng mga Christian. At ang ginagawa ni Saulo nung panahon na yon, pinapapatay niya kapag meron siyang nakita ng mga Christian na pakalat-kalat at nagsishare ng gospel patungkol sa kaligtasan. Paano sila maliligtas? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At lahat yung pinapapatay niya. Basta may makita siya. At including doon si Stephen na in-stone to death. When we say stone to death, so babatuhin ka ng bato hanggang ikaw ay mamatay. So napakasakit nun, ano? Kasi aantayin mo yung kamatayan mo habang ikaw ay binabato. Ang sakit nun. So ganun ang ginawa kay Stephen ni Saulo. Now ang ano dito is pumunta si Saulo sa Damascus. Okay? So, nung papunta na siya ng Damascus, merong isang liwanag na lumitaw sa kanyang daanan. May mga kasama siya actually, na yun din ay mga kasama niya para tuligsain or hulihin ang mga Christian. At doon sa pagkalitaw ng liwanag, biglang nagsalita ito. Kasi nagtanong si Pablo eh. Sabi niya, sino ka? Tapos sumagot yung boses, ako ito, si Jesus na iyong tinutuligsa o inuusig. Alam nyo, nung pagkasabi na yun ng Diyos, nawalan ng paningin si Pablo. No? At hindi na siya nakakita for 3 days. Nakakita na lang siya nung pinag-pray over siya ni Pedro at humingi ng sorry itong si Saulo or si Pablo. At yun, no, magmula nun, dahil na-encounter niya si Jesus Christ sa buhay niya at nakilala niya na kung sino si Jesus na talagang totoong Diyos ito.
doon pa lang nabago yung buhay niya at naging Christian na siya or followers ni Jesus Christ. Now, sa Galatia chapter 2 verse 15 to 16, basahin lang natin, ano? Kami nga'y pinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hintil. Gayunman, alam nating ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumasampalataya kay Heso Kristo upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan sapagkat walang taong pinawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So kung sumusunod ang batayan mo lang kung paano ka maliligtas dahil sa pagsunod mo lang no sa batas hindi ka maliligtas niyan, no? Kahit anong gawin mo, meron kang malalabag na batas. Pero kung meron kang Jesus Christ tapos sumusunod ka pa sa utos ng Panginoon, mas maganda kasi maliligtas ka talaga. So mamaya makikita natin kung ano yung batayan ng Diyos sa kaligtasan. Una, kailangan meron kang Jesus Christ na sasampalatayanan. Base dito sa Galatia chapter 2 verse 15 to 16 na binasa natin. So kung wala kang Jesus Christ, even si Pablo siya mismo ang nagpatunay nito. Sabi ni Pablo, kung walang Jesus Christ sa buhay mo, hindi religion. Sabi ni Pablo, hindi religion ang magliligtas sa iyo. Lalong hindi pagsunod sa mga batas ng Diyos ang makapagliligtas sa iyo. Anong makapagliligtas sa iyo? Kapag meron kang Jesus Christ sa buhay mo. So yun lang ang tanging paraan para ikaw ay maligtas. At yun nga, sabi dito sa pangalawa natin na pointers, ililigtas ako ng Diyos kung sapat ang gagawin kong mabuting gawa. Hindi nga ganon. Kasi ayon sa Efesio chapter 2 verse 8 to 10, tingnan natin. Sapagkat dahil sa kagandaang loob gitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang may pagmamalakihan sino man. Balikan natin yung Galatia. Kanino ka dapat manampalataya? Sabi sa verse 16, kaya't kami ay sumampalataya kay Heso Kristo upang mapawalang sala. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo kaya tayo naligtas. Wala nang iba. Wala nang ibang daan. Ang kaligtasan ay maituturing na isang regalo dahil binayaran na ito ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. So, paano mo matatanggap ang regalong ito? Kailangan mo ito. Okay, so may dalawang question dito. May isang question dito at sasagutin natin ito kung A or B. So, ayon sa mga talata sa itaas, ano ang tamang formula para sa kaligtasan? A, pananampalataya kay Jesus at mabuting gawa equals kaligtasan. Halimbawa, mabuting gawa, magbigay ng tulong sa Diyos. Or B, pananampalataya kay Jesus equals kaligtasan. So, ang sagot po dyan ay letter B. Pananampalataya lang kay Heso Kristo. Kaya ka gagawa ng mabuting gawa, kasi ligtas ka na. Pero kung wala si Jesus Christ sa buhay mo, hindi ka maliligtas. Kahit anong gawin mong mabuting gawa. Kaya ka lang maliligtas dahil sa pananampalataya mo kay Jesus Christ. At ang resulta ng iyong kaligtasan ay ang magtutulak sa iyo para gumawa ng mabuti. Kasi may Holy Spirit ka na. Muling nabuhay ang Holy Spirit sa buhay mo. So, hindi mabubuhay ang Holy Spirit kasi patay nga tayo spiritually, di ba? Napag-aralan natin noong nakaraan. So, para mabuhay yung Spirito ng Diyos sa buhay mo, kailangan mo si Jesus Christ. Kasi ang Holy Spirit ang magdidikta sa iyo ng paggawa ng mabuti. Okay? So, malinaw mula sa Biblia na ang kaligtasan ay hindi resulta ng ating mga mabubuting gawa. Kulang ang ating kabutihan para bigyang kaluguran ang Diyos dahil siya ay matuwid at banal. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng tagapagligtas. Number 3. Pointers number 3. Hindi ako ililigtas ng Diyos dahil napakasama ko. Madalas resulta ng ating kaisipan na ito ng naunang pananaw sa itaas. Maaaring ito ang nararamdaman mo ngayon. Base ang pananaw na ito sa parehong kaisipan na ililigtas lamang ng Diyos ang mga tao na napakabuti sa paningin niya. Ngunit ayon sa nauna ng nakatalakay, totoo ba ito? Of course, hindi. So, kagaya ng magnanakaw sa krus. So, tingnan po natin, So, basahin ang klase ng tao, ang kasama ni Jesus na napako sa krus. Mabuti ba silang tao? Hindi. Kasi yung isa, pareho silang magnanakaw actually, yung magkabilaan na nakapako din sa krus, no? So, ano ang ipinangako ni Jesus sa kriminal na humingi ng awa?
Sabi ni Jesus Christ, ngayon din kasasamahin kita sa paraiso, di ba? Kasi sabi nung isa, yung talagang ayaw mag-repent, ayaw maghingi ng tawad, sabi niya, oh, di ba ikaw si Jesus? Sige, papabain mo kami lahat dito. Di ba may kapangyarihan kang gano'n kasi Diyos ka, gano'n, anak ka ng Diyos, di ba? Pero ano sabi nung kabila na magnanakaw din, sabi niya, wala siyang kasalanan. Tayo talaga may kasalanan. Pero siya wala kahit isang kasalanan sa kanya. Tapos humingi siya ng sorry. Sabi niya, Panginoon, isa lang hilingin ko sa iyo. Sana kasamahin mo ako dun sa heaven kahit na ako'y makasalanan. Humingi siya ng sorry no? Yun yung maganda doon sa tao ngayon. Kasi na-realize niya na kung wala si Jesus sa buhay niya, hindi talaga siya mapupunta sa heaven. Kaya, nung time na yun, sabi ni Jesus Christ, sige ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. So, alam na natin kung sino ang ligtas dun sa dalawa. Ano ang ipinakita niya? Sabihin niya kay Jesus na alalahanin siya pagdating niya sa paraiso. 'Di ba? Kaya napakaganda nung tugon ni Jesus Christ. Ta oras na tayo ay humingi ng sorry. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, okay? So ibibigay pa rin ng Diyos yung justice na patawarin tayo. Kasi alam naman ng Lord na ang bawat isa sa atin nagnanais talaga na muling bumalik sa Kanya. So, ano pa ba yung ating mga pag-uusapan dito? Tingnan ko lang po Ayan. So dito na tayo, pananaw ng Diyos sa kaligtasan. Ano ang sinasabi ng mga talatang ito? Basahin nga natin yung Awit chapter. Search ko lang po para makita natin ano nga ba ang sinasabi nito. Okay. Okay. So ayan. So base dito sa 8, si Yahweh ay mahabagit, mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Verse 9, banayad nga akong magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa. Hindi siya sinisingil, hindi tayo sinisingil, bagamat tayo ay may sala. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Okay, so lagi po natin tatandaan, kapag humingi ng sorry ang isang tao, kakalimutan talaga ng Diyos yung lahat ng kasalanan na ginawa niya. Hindi niya ito kinikimkim. Never talaga na, nakakatatlong beses mo nang ginawa yan, hindi ganun ng ating Panginoon. Pag the moment na hiningi mo sa Lord yun, yung tapat talagang paghingi ng sorry, yung hindi mo sasadyain gawin na uli kasi mapagpatawad naman ng Diyos. Hindi ganun. Pagka nag-sorry ka, kapag sinabi nating sorry, hindi mo na gagawin. Tama? Kasi nga nag-sorry ka na Alam nga namang nag-sorry ka na, tapos uulitin mo pa. Kaya ka nagsusorry kasi ayaw mo nang gawin yung isang bagay. So, pag nag-sorry ka na, buburahin na ng Lord yun sa listahan niya, yung mga ginawa mong kasalanan. So, at lilimutin na ng Diyos yun. At ginagawa ito ng Diyos doon lang sa mga taong may takot sa Kanya. When we say takot sa Kanya, yung nananampalataya sa Kanya. Yung meron talagang Jesus Christ sa buhay. No? Hanggat hindi mo sinasampalatayaan na si Jesus ay Diyos at iyong tagapagligtas, hindi ka kakaluguran ng Diyos. Kaya lang nalulugod ang Diyos sa iyo, kaya lang pinatatawad ka, dahil tinanggap mo na si Jesus Christ sa buhay mo. So, verse 12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ng ating mga kasalanan. Kung paano nahabag ang Ama sa anak niya, gayon din siya nahahabag sa may mga takot sa Kanya. So, lagi lang po nating tatandaan na ang Diyos natin, ay talagang Diyos na mahabagin, Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad. At ililigtas niya tayo anytime, any moment. Basta, ang mahalaga, meron ka munang Jesus Christ. Kasi hindi kanya pakikinggan sa iyong panalangin hanggat wala kang Jesucristo sa buhay mo. Kasi, ang taong walang Jesus Christ sa buhay niya, hindi maliligtas. Okay? So, kung manalangin ka na lang sa pananampalataya na inimbitahan mo siya sa iyong buhay. So, nagawa na natin ito noong nakaraang linggo, Kung nagawa nyo na, kung hindi pa, na nag-pray kayo together with me, panoorin nyo po yung last lesson ng session 1. Kasi, meron po yung invitation sa pag-accept kay Jesus Christ. Prayer of acceptance. Okay?
So ano ang iyong mga maling pananaw na pinaniniwalaan mo noon tungkol sa kaligtasan? Ngayon alam mo na kung paano ka maliligtas. Ano ang kailangan baguhin sa buhay na hindi dapat gawin mo ngayong linggong ito? Or hindi na dapat gawin o hindi mo dapat gawin ngayong linggo. Mali yung ano no, yung translation. Isinasaad sa mga taga Efeso chapter 2 verse 10 na ang paggawa ng kabutihan ay itinakda ng Diyos na gawin natin. Ito ay bunga ng ating pananampalataya kay Yeso Kristo. Kanina ko pa ini-explain ito sa inyo, no? Makagagawa ka lang ng tama or acceptable lang ang ginagawa mong tama sa harapan ng Diyos kapag meron ka kay Jesus Christ. Pero kung wala kang Jesus Christ, hindi mo pa siya tinatanggap sa iyong buhay, panoorin niyo po yung video lesson 3 natin. Okay? Para na sa ganon, ma-accept mo si Jesus Christ. Kasi hanggat wala talagang pagtanggap kay Yeso Kristo ng buong buo ha, as in, kasi merong sinabi na tinanggap si Yeso Kristo pero ayaw iwan yung mga kasalanang ginagawa niya. Ayaw iwan yung mga immoralidad na pinagagawa. Ayaw iwan yung mga illegal na mga ginagawa. Ayaw iwan yung mga bagay na nakakahinder para makasunod siya sa Diyos. Halimbawa, yung hindi natin inuuna yung gawain ng Diyos, no? Hindi tayo dumadalo sa Bible study, is malaking kasalanan po yan sa Panginoon. Kaya kung talagang sumusunod ka kay Lord, iwan mo yung mga bagay na nakakahadlang para makapag-serve ka sa Lord. So, yan po, no? Okay, so ano bang sabi dito? Binasa ng iyong discipler nung nakarang linggo ang ano ang pinakamahalagang desisyon mo sa buhay. Ngayon, pagkakataon mo naman na basahin ang booklet sa kanya. Basahin mo lang ang booklet kagaya ng binabasa ng discipler mo sa iyo noong nakarang sesyon. Tingnan ang mga appendix C at D para sa mga tip na nakatutulong sa paggamit ng booklet. So, tingnan nga po natin ano yung booklet natin. Ayan, no? So, ito po yung tinatawag nating booklet. Wait lang. Ito po yung tinatawag nating booklet sa session 3. So, meron diyang prayer, care, at share. So, when we say prayer, ano yung mga pinapanalangin mo? Halimbawa, ipapanalangin ko si George. Kasi bakit mo ipapanalangin si George? Kasi hindi pa niya kilala si God. Gusto ko makakilala siya sa ating Panginoon. So, anong gagawin mo? Ilagay mo dyan, kailan mo siya ipapanalangin. No? At ipanalangin mo talaga. Tawagan mo siya, kumustahin mo siya, ipag-pray mo siya. And doon naman sa care, paano mo siya bibigyan ng pagkikare? Meron dito, ililibre ko siya ng kape kasi nakipag-usap siya sa akin, nakapagkwentuhan siya sa akin patungkol kay God. No? At itala mo kung kailan yun. Kailan mo siya i-invite. No? At magbigay ka ng iyong testimony sa kanya. Ibahagi mo si Jesus Christ. Okay? So, yun lamang po yung ating pinag-aralan ngayon. And I hope na nakatulong po ito sa inyo. And let us all pray. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ito na nakapagbahagi ako ng lesson sa mga taong ito. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa. Nawa, Panginoon, nakita na nila na hindi sapat na gumagawa kami ng tama. Ang kasapatan ay meron talaga kaming kilalang Diyos. Kaya salamat, Panginoon, sapagkat ibinigay mo sa amin si Jesus Christ upang maligtas kami. Ngayon, nakita namin na kahit pala gumagawa kami ng tama, basta hanggat wala kaming Jesus Christ sa buhay namin, ay hindi pa rin kami ligtas. So, mas maganda na magkaroon muna kami ng Jesus Christ upang nang sa ganon, ano man ang gawin namin, makatutulong ito hindi lamang sa amin kundi sa ibang tao at tatanggapin mo ito kasi meron na kaming Jesus Christ sa buhay namin. Lord, kung ano man yung nagagawa namin kasalanan, hindi man kami nakakaabot sa iyong kalwalatian, patawarin mo kami, Panginoon. Ikaw na nga po ang kumilos sa aming buhay. Maraming salamat sa lahat ng papala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so God bless us all po and shalom. So stop ko na po ito.